Panginoon, isang magandang gabi po sa atin lahat, mga minamahal mga kapatid. Today is Friday. Ito po ang ating JCLG Friday Online Bible Study. At ito po inyong likod, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. So, purihin ng Panginoon. Tayo po ay magsisimula ng ating Bible Study. Kamusta na po tayong lahat? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito. Misa pang Panginoon, gabayan po kami. And let us receive the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus, so that we can understand the deep things of the Holy Spirit through the teachings, through the revelations, and through the voice of the Holy Spirit. We receive your anointing tonight, Lord. At pagalingin mo rin po yung mga may sakit at karamdaman, at yung mga mahihina, palakasin mo, Panginoon. You are the God of restoration. Ang mga nawala sa amin, ibinabalik mo. At kapag nagbalik ka, it's more than enough. Higit pa at higit pa at higit pa kaysa dati. Panginoon, maraming po salamat. You are the answering God. Lahat na mayroong prayer request sa gabi ito, tutugunin mo, Panginoon. In the name of the Lord Jesus Christ. Maraming po salamat, Panginoon. And all glory and honor belongs to our Lord God and Savior, Jesus Christ. Salamat po, binubuksan mo mga puso ng bawat isa at makaunawa kami ng malalim na bagay. Our faith will become great, will become a robust, strong faith because of the Rhema Word of God. Bring it to us by our Holy Spirit, our God, our Lord. Thank you, Lord, and all glory belongs to Lord God, the Savior, Jesus Christ. Amen and amen and amen. So, ito po ang ating paksa sa gabi ito. Ang pinamagatan po natin, title ay Abraham's Kind of Faith versus Thomas' Kind of Faith. Sa Tagalog, ang pananampalataya na kagaya ng pananampalataya ni Abraham versus or laban sa pananampalataya na gaya ng pananampalataya ni Tomas. Okay, makikita po natin, mga minamahal, sa Bible na kaya ito yung dalawang klaseng dalawang uri ng pananampalataya na pag-aaralan natin. Baka ang isa dito ay sa inyo. Totoo yun. Alin man sa dalawa dito. Wala nang gigitna. No? It's either that you have that Abraham kind of faith or you have that Thomas kind of faith. Alin man sa dalawa. No? Kasi magkaaway po itong dalawang pananampalataya na ito. At pareho naman itong binabanggit sa Bible. Kaya babasahin natin mga talata. No? At para to shorten our time, to compress our time, direct to the point na po tayo. So, ito yung dalawang uri ng pananampalataya na magkakontra. Ang isa ay biblical. Ano yung biblical? The Abraham kind of faith. At isa naman yung unbiblical, hindi ayos sa Biblia na pananampalataya. And that is the Thomas kind of faith. Sino ba si Abraham? Siya yung tinuturing nating ama natin sa pananampalataya. No? Siya yung una kinausap ng Diyos, no? After ng panahon ni Noah, ito si Abraham, kinausap ng Panginoon, gumawa ang Diyos ng covenant kay Abraham. Sabi ng Diyos ay gagawa ako ng covenant between you and me, at sa covenant nito ay pagpapalain kita, pararamihin ko ang iyong lahi. At pinakita pa, Abraham, nakikita mo ang mga star sa langit, ganyan magiging karami ang iyong mga anak. No? At nakikita mo mga buhangin sa dagat, ganyan karami magiging iyong mga anak. No? Yung iyong descendants. At yan ang ipinangako ng Diyos kay Abraham. At matapos ng Panginoon ay kausapin si Abraham, no? Dumaan si Abraham ng mga pagsubok sa pananampalataya. Ano? Kasi si Abraham ay 75 years old nung kinausap ng Diyos
at pinangakuan na pagpapalain ng Diyos siya at ang kanyang magiging generations, ano? At hanggang yung pananampalataya ni Abraham at yung pangako ng Diyos kay Abraham, connected po tayo, ano? Gusto ko maintindihan yun na kahit sinaunang tao siya, napakalayo ng distansya natin sa panahon niya, umaabot sa atin yung blessing ni Abraham. And that is through our Lord Jesus Christ. Because of Jesus, namana natin yung pagpapala na binigay ng Diyos kay Abraham. Nung sinabi niya yung kagaya ng mga star sa langit, ang dami ng mga anak at inapo mo na pagpapalain ko, ganyan karami. No? At yung mga buhangin sa dagat, ganyan di karami. Yung mga buhangin sa dagat, yun yung mga earthly children of Abraham, earthly generation niya. Sino yun? Yung mga Jews, yung mga may mga DNA, kadugo ni Abraham, mga galing talaga kay Abraham. Kasi si Abraham, ang promise son na binigay sa kanyang Panginoon, si Jacob, si Jacob nanganak si Isaac. Pinanganak mo si Isaac at si Esau, at si Isaac ang appointed by God to become Israel. Kaya, ang Israel ay talagang galing kay Abraham. Yun yung mga buhangin sa dagat, ang dami. Panglupa silang mga lahi ni Abraham. Ngayon, yung mga star sa langit, yun naman lahi ni Abraham sa spiritual. Lahi ni Abraham sa espiritu. Sino yun? Tayong mga Kristiyano. We are Abraham's the children of Abraham. At sinasabi naman niya sa Bible, and that is became possible through our Lord Jesus Christ. Okay, kasi si Jesus ang mismong connected kay Abraham, at sapagkat tayo'y sumama kay Jesus, we became the body of Christ, so included tayo doon sa spiritual blessings ni Abraham. Ngayon, to receive that blessings, we need to activate, we need to exercise, to practice our faith. And that faith is the same faith like the faith of Abraham. Meron tayong pananampalataya na kagaya ng pananampalataya ni Abraham na nangangako o naniniwala sa pangako ng Diyos. Maya, i-expound po natin pa ng konti. So, yun yung Abraham kind of faith, ano? At i-expound po natin yan. Ngayon, ito naman Thomas kind of faith. Familiar kayo kay Thomas, isa siya sa mga 12 apostles ni Jesus. You know? Lagi nababantugan si Thomas na the doubting Thomas. Hanggang ngayon, yun ang tawag sa kanya. Pero kawawa naman di si Thomas. Alam niyo po ba na kaya tinawag siya doubting Thomas? Kasi nung nagpakita si Jesus, absent siya. Hindi siya naniniwala sa mga kasamahan niyang alagad ng Panginoon na nagpakita sa kanilang Panginoon. Wala si Tomas. Nawamasil yata kung sa SM. O nasa Starbucks yata nagkakape. Absent si Tomas. At nung dumating, sabi ng mga kasama niya, mga ibang apostol, naku, Tomas, na mismo pinakamalaga, alin, nagpakita ang Panginoong Jesus. Niloloko niyo lang ako. Patay na ang Panginoon. Sasabihin nyo, nagpakita. Oo man, hindi ka namin binibiro, hindi kami nagsisinungaling. Basta hindi ako maniniwala. Unless na makita ko ang butas sa kanyang mga kamay at makita ko ang butas sa kanyang tagiliran at maisuot ko ang aking kamay, daliri, sa mga butas na yan, hindi ako maniniwala. To see is to believe. So, yan yung kay Tomas, ano? Ang kanyang binabatayan, yung makikita niya at mahihipo niya. To see is to believe. Si Abraham naman, ang pananampalataya niya, batay sa pangako lang ng Diyos. Yung salita lang ng Diyos, yun na yung sinampalataya na doon lang doon lang base ang pananampalataya ni Abraham. At pinapupunta siya sa isang bayan na kailan may hindi niya nararating pa at hindi niya alam at hindi niya alam kung anong meron doon. Basta pinangako lang ng Diyos na dadalhin kita sa lupain na yon at pagpapalain kita.
itinuro yung lupain at pinasimulang maglakbay ng napakalayo at kahit napakalayo, kahit hindi alam ni Abraham, at kahit hindi pa niya masyado kilala noon ng Diyos, ay sumampalataya na siya sa sinabi ng Diyos at sa pangako ng Diyos. No? Yun lang ang basihan ng pananampalataya ni Abraham, the word of God, the word of Yahweh. So ito naman si Tomas, ang bata ng kanyang paniniwala, yung mahipo at makita niya. To see is to believe. Si Abraham, baligtad. Believe first, and then I will see. Okay, alin kaya sa dalawa ang biblikal, alin sa dalawa ang tinatanggap ng Diyos at nakalulugod sa Diyos? Of course, the faith of Abraham. No? Bakit? Kasi ang biblical faith, ang definition ng biblical faith, no? Sa Hebrews 11:1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya, medyo pag-aanin natin, para-paraphrase natin. Ang pananampalataya, ayon sa Bible, ay pananampalataya, paniniwala na kahit hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nararamdaman, wala ka pang ebidensya na nandyan na, pero pinaniniwalaan mo na totoo kahit hindi mo pa nakikita. No? Wala kang ebidensya, kundi yung sinabi ng Diyos, yung pangako ng Diyos, meaning the Word of God. No? Yun lang ang ebidensya mo, wala nang iba. No? At hindi yan batay sa, kailangan makita ko muna, saka ako maniniwala. Yan ang ordinary faith of man to believe first, to see first, and then I will believe. To see is to believe. Kaya meron tayong kasabihan, to see is to believe. Hindi po papasa sa Diyos yan. Kasi sa Diyos iba. Believe first, and then you will see. Yes. Kagaya nung si Jesus ay pinanalangin niya si Lazarus no, nung bubuhay niya. Sabi ni Jesus, Father, I know that you always hear me. You always hear my prayer. No? At pagkatapos sabi ni Jesus, alam ko ako'y dinidinig mo. At ako'y dininig mo na. At ako'y dininig mo na. Hindi pa nangyayari yung kanyang pinanalangin, naniniwala si Jesus na tinugon na siya ng Ama. Kaya with boldness, sumigaw si Jesus sa libingan ni Lazarus at sabi niya, Lazarus, lumabas ka dyan. And immediately, nabuhay si Lazarus, sumunod siya at lumabas sa pinaglilibingan ni Lazarus. Kita nyo? No? Believe first and then you will see. Sabi ni Jesus, alam ko, lagi mo akong pinapakinggan, Ama. At ngayon nga, alam ko, pinakinggan mo na ako. Kaya sabi doon sa Mark 11:24, mga kapatid, pag binasa natin sa Bible, sabi doon, when you pray, believe that you have received and you shall have it. Sa Tagalog, kung kayo mananalangin, sampalatayanan nyo na tinanggap nyo na. Kahit wala pa, tinanggap nyo na kahit wala pa. Meaning, hindi mo pa natatanggap, you already believe that you already have it right now. Naniniwala kang nasa iyo na. No? Mark 11:24, kung kayo mananalangin, isipin nyo o sampalatayan nyo na, tinanggap nyo na. Tapos na. Hindi yung tatanggapin ko pa lang. That is not faith. No? Kapag ang iyong pananampalataya ay nandoon sa punto na, salamat Panginoon, barang araw tatanggapin ko rin yan. That is not faith. Kasi sa Panginoon, sa biblical faith, salamat Panginoon sapagkat ngayon din, kahit wala pa, I already receive it right now. Ano sabi ng Panginoon? You shall have it. No? Everything will become possible if you will use your faith. Tama sabi sa Mark chapter 9 verse 23, if you can believe, all things are possible to him who believes. Ganyan ka-powerful ang pananampalataya natin.
Pero kailangan, kahit wala pa, naniniwala na tayo na ibinigay na ng Diyos. Nangyari na kahit wala pa. At doon din sa Romans chapter 4 verse 17, ang sabi doon, God who calls those things which are not as though they were. Ganyan din pala ang pananampalataya ng Diyos. Yes. Meron ba pananampalataya ng Diyos? Yes. Kanino sa mananampalataya? Wala naman tataas pa sa Kanya. Di sa Kanya, sarili. Alam niyo yung faith natin, at yung principle of faith, galing sa Diyos yan. Hindi yung galing sa ating sariling puso. Ano? Galing yan sa Diyos, bigay sa atin. Kailan? Nagkaroon tayo ng pananampalataya, binigyan tayo ng Diyos ng faith, ng biblical faith, after we heard the Word of God and after we believed the Word of God. We heard and believed the Word of God, then dumating sa ating puso ang pananampalataya. And that faith comes from God, and that faith is the faith of God. Siya ang may-ari niya. Kaya every time nalilikha ang Diyos, nang gusto niyang likhain, naniniwala ang Diyos, lahat ng kanyang bibigkasin ay mangyayari, hindi maaring hindi. At wala pa man, pinagpapalagay ng Diyos na nandyan na, nangyari na. Then kanyang i-declare, let there be light, and there was light. Let there be world, and there was world. No? Kasi nga, that is the faith of God. No? And the faith of God is to believe, although maniwala ka kahit na hindi mo pa nakikita o tinatanggap. Kaya yun ang definition Hebrews 11:1 eh. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. No? Okay. So, purihin ang Panginoon. Balik na tayo dito sa ating outline. No? So, basahin natin ito Genesis chapter 12, verse 1 hanggang 4. Ito yung pananampalataya ni Abraham. Ano? Ito yung scripture natin patungkol sa kanya. Now, Genesis chapter 12, verse 1 hanggang 4. Now, the Lord said to Abram, go from your country, and from your relatives, and from your father's house, to the land which I will show you, and I will make you into a great nation, and I will bless you, and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and the one who curses you, I will curse. And in you all the families of the earth will be blessed. So Abram went away as the Lord had spoken to him, and Lot went with him. Now Abram was 75 years old when he departed from Haran. No? Bata-bata pa si Abraham, 75 years old, doon siya ay na-encounter niya ang Diyos at pinapapunta siya sa lupain na hindi pa niya nararating o nakikita. No? So, at sabi dito, pagpapalain ko, sa pamagitan mo, pagpapalain ko ang mga bansa. Ay, totoo yan. Ano? Totoo yan. Ang Christianity lumalaganap sa buong mundo ngayon. At lahat ng mga bansa na pasukin ng Christianity, binibless ng Panginoon. Okay. So now, ito ang pananampalataya ni Abraham. Ano? Ngayon, ito naman yung scripture patungkol sa Thomas kind of faith. John chapter 20, verse 25. So the other disciples were saying to him, to Thomas, we have seen the Lord. But Thomas said to them, unless I see in his hands the imprint of the nails, and put my finger into the place of the nails, and put my hand into his side, I will not believe. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ano? Maliban na makita ko ang mga butas sa kanyang kamay at sa tagiliran, at maliban na maisuot ko kamay ko sa mga butas ng kanyang sugat, hindi ako maniniwala. So, ang batayan ni Tomas ay yung feelings niya, to touch, at yung makikita ng kanyang mga mata, to see. To see and to feel is to believe. Hindi po yun ang biblical faith. Kasi sabi rin sa Bible, 2 Corinthians chapter 5, verse 7, for we live by faith
how to live by faith. How we can live by faith? We live by faith and not by sight. So pag tayo lumakad, nabuhay sa pananampalataya, hindi na batayan yung makikita mo. Bakit hindi pwedeng batayan yung nakita mo sa kakamaniniwala? Kasi si Satanas, ang kalaban natin, ang mga demonyo, sa pamagitan ng mga bagay na ating makikita, diyan tayo dadayain. Diyan sila nag-ooperate sa senses ng tao. What you feel, what you see, what you hear, no? Diyan ka tatakutin si Satanas. What you feel in your body, naku, mamamatay ka na. What you see, ano? Sabi ng doktor, ito ang result ng lab test mo. Wala ka ng pag-asa. Nakikita mo resulta, but your faith is higher than any knowledge of medical science. Mas mataas ang pananampalataya natin. Kaya if we will activate the power of our faith by using it, makikita natin ang miracles ng Panginoon without limit. We will see God na siya ay Diyos na walang limitasyon. Okay. Now, ito sabi sa Hebrews 11 verse 19 kung paano si Tomas ay sumunod sa Diyos, ano? So ang isa pa, ang Abraham kind of faith always obey God. Always obey God. He not only believed the promise of God, but he also obey God. So hindi sapat yung paniniwala sa pangako ng Diyos. Mapapatunayan mo lang na ikaw ay naniniwala, nagtitiwala sa pangako ng Diyos kung susundin mo ang sinabi ng Diyos. So, ang biblical faith is the faith of Abraham na ito ay nagtitiwala, naniniwala, nagtitiwala na ang salita ng Diyos ay may integrity, ito ay tunay at tapat. No? Diyan ka bumabase ng iyong pananampalataya. Number 2, that is number 1, faith in the promise of God, faith in the integrity of the word of God. Number 2, faith of Abraham, the faith of Abraham always obey God. Una, pinapunta siya doon sa malayong lupain, ano? Tapos, there were times na iba-iba rin pagsubok, no? Pinahaba ng Diyos ang panahon. No? Almost 25 years bago sila nagkaanak pa rin ni Sarah. Hanggang sa nandun sila, underdeveloped pa rin yung pananampalataya, tinidevelop pa rin ng Panginoon. Muntik na silang magduda nga. Hanggang sa nainip sila Sarah at si Abraham, ba't hindi pa dumadating yung pangako ng Diyos? Baka naman dito sa katulong ko, lalabas yung pangako ng Diyos. Sige, buntisan mo na nga. No, sipingan mo, buntisan mo. Ayun, doon nagsimula ang kasalanan. At yung kasalanan yon, abot yung generation natin hanggang ngayon. Kung kung paanong aabot sa atin ang pagpapala ni Abraham sa generation natin yun at sa future generation pa, ganon din yung effect ng kamalian na ginawa ni Abraham at Sarah nung sila ay kumilos according to the flesh, not according to the leading of God. No? Inunahan nila ang Diyos. Sige, buntisan mo. Kaya nung nanganak, ang pinanganak ni Hagar, no, anak din naman ni Abraham yon, si Ismael. At si Ismael ang ama ng Arab countries. At ang ama naman ng Israel ngayon ay si Jacob, na siyang pinalitan ng pangalan at naging Israel. Si Jacob ay apo ni Abraham. Ang tatay ni Jacob ay si Isaac. Kaya hanggang ngayon, magkalaban ang Israel at ang Arab countries. Ano? Hindi talaga sila pwede magsama. Pwede tumahimik. Tumahimik, pero hindi sila pwede magsama. Forever na galit ang Arab sa Israel. Ano? Kaya nga, sa Israel, sa Middle East, pag bumili ka ng globe o mapa, hanapin mo yung bansang Israel, wala eh. Yes, binubura.
Yung mother ko, nagaling sa Middle East doon, pinasulubungan ako malaking globe. Ilang araw ko hinahanap ang Israel, di ko makita. Hanggang sa sinabi nung kapatiran na galing sa Middle East na, pastor, di mo nga makikita. Binubura nila sa mapa nila ang bansang Israel sa sobrang galit nila. Saan galing ang hatred na yun? Saka natin pag-usapan yan, no po. Pero ang punto ko, bunga yun ng kamalian ni Abraham at Sarah. Pero later on, na-develop ko lang faith na naging matibay na pananampalataya. Then, dumating ang kita 25 years, saka nagbuntis, saka nanganak Sarah. Si Abraham ay 100 years na. 100 years old. Si Sarah naman ay 90 years old. At si Sarah, 2 hari, nagkakaras sa kanya. Muntik na siyang gawing asawa. Yes, yung mga nadadaanan nila sa paglalakbay. 2 kingdom, 2 kings, ang muntik na siyang kunin. Kung hindi inireveal ng Diyos. Asawa ni Abraham, huwag niyong gagalawin yun. Delikado kayo. Sa Diyos, ano? Kaya, bakit ganun? Ay, bumata si Sarah. Gumanda, naalis yung mga kulubot. Sa dami-dami ng mga dalaga, sa kalang mga kaharian, si Sarah pa nagustuhan. Gaano kaganda, gaano kabata ang itsura ni Sarah. Abay, napakaganda na. Ay matanda-matanda na siya noon. Pero pinabata ng Panginoon. Yes. Ako'y naniniwala. Kapag ikay babad sa presence ng Diyos, pabababatain ka ng Panginoon. Yes. Okay. So, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. So now, tingnan natin yung senaryo doon sa pangyayari sa kay Abraham, ano? Okay, kay Thomas naman. Nung hindi maniwala si Thomas, nagpakita ba ang Panginoon? Imposible. Unless na makita ko at mahipo ko yung bang butas sa kanyang mga sugat, hindi ako maniniwala. Then, after 8 days, again, it was Sunday, after ng 1 linggo, nagpakita uli si Jesus. At ako'y naniniwala, ito'y para kay Thomas eh. Mahal ni Jesus si Thomas. Ayaw na iwas si Thomas na maging doubting Thomas. For 1 week, nag-struggle si Thomas. Imposible talaga. Sabing nagpakita eh. Baka nag-hallucinate lang kayo. For 1 week nag-struggle siya ganun. Then, nagpakita si Jesus uli. At nagulat siyempre si Thomas. At tinawag ni Jesus si Thomas, hindi yung ibang disciples. Thomas, halika. Ito, basahin natin. John chapter 20, verse 27 hanggang 29. Then Jesus said to Thomas, halika, Thomas. Put your finger here. See my hands? Isuot mo ang daliri mo sa butas ng aking mga kamay. Reach out your hand and put it into my side. Ito. Salatin mo yung butas at tagiliran ko. Stop doubting and believe. Huminto ka ng pag-alinlangan at maniwala ka na. Thomas said to him, nung makita at mahipo ni Thomas si Jesus, ano sabi ni Thomas? Verse 28, my Lord and my God. Sabi ng mga iglesia ni Kristo, alam nyo, kasi ito, ebidensya that Jesus Christ is truly Lord and truly God. Bakit? Si Thomas mismo na, apostle ni Jesus ang nagsabi, my Lord and my God. Sabi ng INC, nagulat lang yan. Hindi yan talaga totoo sinabi ni Thomas, kundi ekspresyon ng pagkagulat. Halimbawa, nagkasalubong kayo sa pinto. Pagbukas ng pinto, muntik mo nang masalpok yung isang tao doon. Sa gulat mo, napasabi ka ng, ay, kabayo. Ibig mo sabihin, kabayo yung taong nakasalubong mo. Natural, hindi. Nagulat ka lang. Ganon ang nangyari kay Tomas. Hindi ko mo sinabi ni Tomas na my Lord and my God, totoong Panginoon, totoong Diyos si Jesus. Siya ay tao lang. Yan ang bangag na katwiran
na mga hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos at Panginoon. Napakalino naman sa Bible eh. Okay, sakyan natin yung argument niyo. Nagulat ka mo. Kung nagulat, ano sasabihin ni Jesus? Tomas, ganito sasabihin niya kung nagulat si Jesus. Tomas, ngayon sapagkat ako'y nakita mo, naging magugulating ka na. No? Naging mali-mali ka na. Sapagkat ako'y nakita mo, nagulat ka. No? Natawag mo patuloy akong Panginoon at Diyos. Oy, Tomas, iisa lang ang Diyos at Panginoon. Hindi ako yun. Yan. Ganyan ang sasabihin ni Jesus kung totoo yung sinasabi ng mga INC na nagulat lang si Tomas. Pero dahil mali po yun at hindi yun biblical na katwiran, walang sinabi dito sa mga talatang ito na at si Tomas ay nagulat. Wala. Anong sabi dito ni Jesus? Sabi ni Tomas, ulitin natin, My Lord and my God! Sabi ni Jesus, ito ay sagot ni Jesus. Then Jesus told Thomas, because you have seen me, sapagkat ako'y nakita mo, you have believed. Sapagkat ako'y nakita mo, ikaw ay sumampalataya. No? Ngayon, nakita mo ako, kaya ka sumampalataya. Hindi sinabi ni Jesus, ngayon ako'y nakita mo, kaya nagulat ka. Ano sasabihin niyo nagulat? Ano sinagot ni Jesus? Sinakyan niya yung sinabi ni Tomas. Ano sinabi ni Tomas? My Lord and my God. Ano sabi ni Jesus? Tama. Naniniwala ka na ako ay Lord and God. Bakit ka naniniwala ngayon na ako ay Lord and God? Sapagkat ako'y nakita mo. Tama yung sinabi ni Tomas, my Lord and my God. Hindi minali ni Jesus. Hindi yung kinorek. Si Jesus, pag mali ang alagad niya, nire-rebuke niya, kinokorek niya. Pag walang pananampalataya, nasaan ang iyong faith? Yan ang sinasabi ni Jesus. No? Diretso si Jesus. Minsan sabi ni Peter, Lord, over my dead bodies, walang papatay, walang huhuli sa iyo. Oy, lumagi ka sa likod ko, satanas. Hindi ibig sabihin satanas si Peter, kundi ibig sabihin, you are speaking the language of the devil. Language without faith. Nirebuke niya, tinawag niya satanas si Peter. Ganyan katindi ang Panginoon pag nag-rebuke. Dito, nirebuke ba ni Jesus si Tomas? Hindi, sinabihan lang niya na, Tomas, sapagkat ako'y nakita mo ngayon, kaya ikaw ay sumampalataya na. No? Ganun ang sabi ni Jesus. Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Pero alam mo, Tomas, mapalad yung mga tao na hindi ako nakita, gayon may sila'y nagsisampalataya. Nalulugot, na-appreciate ng Diyos at tinatanggap ng Diyos ang mga pananampalataya ng mga tao na bagamat walang ebidensya ang pinakita ang Diyos, hindi siya nagpakita, visible appearance, wala. Ang iniwanan lang ng Diyos sa atin ngayon ay Kanyang salita. Mapalad daw yung panahon natin ngayon. Tayo yung mga tao tinutukoy na hindi natin nakita si Jesus, but we are still believing that Jesus is alive, He is true, He is the truth, and He is truly Lord and God. Pero hindi natin nakita, hindi natin nakasalamuha, hindi natin nahipo. Ang binatayan ng ating paniniwala ay ang Kanya lang salita. At malaki ang reward natin sa kaharian ng Diyos pagdating natin doon kasi sumampalataya tayo na hindi natin siya nakikita. Gayon may sumampalataya tayo. Ang pinaniwalaan lang natin yung Kanyang sinabi. Malaking puntos yun, malaking kaluguran sa Panginoon yun. Mga minamahal, kasi mapapatunayan mo na ikay nananampalataya at nagmamahal sa Panginoon pag nagtiwala ka sa sinabi niya. Yes.
Tingnan nyo nangyari kay Adam and Eve. Tinalikuran nila ang Diyos. Meron ng tagubilin ang Diyos, huwag niyong kakainin yan. Eto, sumulpat naman si Satanas. Nagsalita ng kontra sa sinabi ng Diyos. Sige, kainin nyo kasi hindi kayo mamamatay. Magiging matalino nga kayo eh. Mas pinili ni Adam and Eve, our first parents, yung sinabi ni Satanas na kasinungalingan. At hindi nila tinanggap yung salita ng Diyos. Kaya lahat ng generation, pamula kay Adam, nadamay. Naging makasalanan. See? Kaya gumawa ang Diyos na paraan, pabalik sa Kanya, to receive the blessings of eternal life, and to receive all the blessings of God's kingdom. Ano ang proseso? To reverse it. Reverse it. Anong i-reverse? Anong babaliktarin? Sa halip na ikaw, si Adam and Eve, from God to Satan. Tayo naman, from the kingdom of darkness, from Satan to God. Bumalik tayo sa Diyos. Paanong paraan? Sa pamagitan ng pagsampalataya, sa sinasabi ng Diyos, sa salita ng Diyos, and first, the gospel of salvation. Doon tayo naniwala. Kaya nakabalik tayo sa Panginoon. Si Adam and Eve napahiwalay sa Diyos, napapunta kay Satanas kasi they believe the word of the devil. Tayo naman nakabalik sa Diyos because we believe the word of God. Kaya importante yung paniniwala sa salita ng Diyos. Yan pong paniniwala sa pangako at salita ng Diyos. Yan ang Abraham kind of faith. Ano? So, kaya nakita natin, naging kalugod-lugot sa Diyos ang Abraham's faith, pero ang faith ni Thomas, hindi ganon. Ano? Sabi ng Diyos, pero anyways, ligtas si Thomas at muli siya tinanggap ng Panginoon, hindi na niya pinagalitan ng gusto. Basta sinabi lang ng Diyos na, alam mo Thomas, mapalad yung hindi nakakita, pero sumampalataya. Tomas, ngayon, nakita mo ako, nahawakan mo ako, nakita mo ako, yung butas sa kamay ko, nahawakan mo, saka ka sumampalataya. Alam mo, mapalad yung hindi nakakita, pero sumampalataya. Kaya yun, I believe, parang yung niya si Tomas. Anyways, wag na natin yung si Tomas, kasi nung si Jesus ay namatay, almost all the disciples of Jesus, iniwan si Jesus, nagtakbuhan, bumalik, nagtaguan, bumalik sa kanya-kanyang trabaho. Naiwala sa paanan ng cross ay ang ina ni Jesus, si Mary, at ilang mga kabaihan, at si pinakabatang apostol, si John the Beloved. Yun lang ang naiwan. Lahat nagtakbuhan na. Lahat iniwan si Jesus. Si Peter, dininay si Jesus. No? Pero alam nyo, napakabuti ng Diyos, kahit talikuran natin siya, kahit i-deny natin siya, pero pag tayo bumalik with a repentant heart, again, tatanggapin tayo ng Panginoon. Ganon kabuti ang Panginoon. So, mga minamahal, hanggang dito na lang tayo. So, i-apply natin ang ating panampalataya. Ano ba ang ating panampalataya? Ito ba ay gaya ng panampalataya ni Abraham na ang pinaniniwalaan ay ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos? O ang pananampalataya ba natin ay kagaya ng pananampalataya ni Tomas na unless na ito'y mag-materialize, mag-manifest, makita ko at mahipo ko, saka pa lang ako maniniwala. That is not faith, That is not faith. Bakit tayo ligtas ngayon? Bakit bigyan tayo ng Diyos as salvation? Because we believe our Lord God and Savior, Jesus Christ, kahit hindi natin siya nakikita. Ang blessing of God's kingdom dumarating when we use our faith. And what is our faith? To believe the promises of God kahit na hindi natin siya nakikita. Yes, at kaya kapag tayo nananalangin sa panalangin, may hinihingi tayo sa Diyos. Pag ikay humingi, sampalatayanan mo with all your heart, kahit hindi pa nagmamaterialize, wala pang ebidensya na dumating na, sampalatayanan mo na.
na iyong tinanggap na. Ang iyong puso, ang iyong pag-iisip, ang iyong bibig, ang iyong pagkilos, lahat ay kilos ng pananampalataya. Iniisip mo, yes, I receive it already. Sa puso mo, yes, I receive it already. At ang bibig mo nagsasalita, mga kapatid, tinanggap ko na. Tinugon na ako ng Diyos kahit wala pa. I receive it already. Right now, I receive it. Right now. In Jesus' name. And that is Abraham kind of faith. Meron sinabi si Thomas, si Abraham, hindi ko pala na sa Genesis, hindi ko na isama rito yung verse. May pangyayari kasi, nung hiningi ng Diyos si Isaac para maging offering, no? Immediately, sumunod si Abraham, umakyat siya sa bundok kasama si Isaac. Alam niyo ba, si Isaac doon, nasa 21 years old na. Yes. Then, sabi niya doon sa kanyang alalay, Tutoy, diyan ka na lang, no? At ako at ang aking anak, sasamba sa Diyos sa itaas. And we will come back. We will return. Pero, alam ni Abraham na i-offer na si Isaac at ipapapatay ng Diyos as an offering. Kaya nung sasaksakin na ni Abraham, pinigilan siya ng anghel ng Panginoon. Wait! Pasado ka na. Testing lang. Ito ang tunay na offering. Ito. Binigyan ka ng Diyos sa offering. Isang ram na ang sungay niya, yung sungay ng ram paikot, sumabit sa sanga. Ito ang i-offer mo, hindi ang iyong anak. Kung ipaparaphrase natin, parang siya sabi, ang iyong Diyos ay hindi mamamatay tao. Kaya huwag mong papatay niya. Sinusubukan ka lang. Ito i-sacrifice natin. Ito i-sacrifice mo, bigay ng Diyos. Kaya yung lugar niya tinawag na, the Lord will provide, Jehovah Jireh. Ang Diyos ay nag-provide ng sacrifice. At yung itsura ni Isaac, humiga siya doon. No? Sumunod siya. Hindi siya yung, teka, nasisirahan ka na ba ng ulo? Isa-sacrifice mo ako, anak mo ako. Hindi. Nagtiwala rin siya sa tatay niya. Anak, i-offer kita sa Panginoon. Sige, tay. Pwede siyang pumalag. Nasa 21, 23 years old na siya nung time na yun. Hindi siya maliit na bata. At pumasa si Abraham sa pagsubok. See? Ang ating panampalataya, susubukin ng Panginoon. Alam ng Diyos ang kahinatnan, pero yung test na yon for our own sake, para alam natin kung tayo'y papasa o hindi. Ang Diyos, alam niya kung papasa tayo, hindi. Tayo ang hindi alam. So, nalaman ni Abraham, pasado siya. Okay? Ganyan din ang nangyayari sa atin. Kadalasan, dumaraan sa mga tests and trials, pero huwag kayo madidismaya. Don't be discouraged. Never, never give up your faith. Why? Pagsubok lang yan. Pagtawid mo sa pagsubok na yan, blessings will come. Because God will bless our faith. Ano sabi sa Hebrews 11:6? Therefore, those who will come to God must believe that He is, for He is the rewarder of those who diligently seek Him. Ano sabi doon? Those who will come to God must believe that He is. Ibig sabihin, yung lalapit sa Diyos ay manampalataya na siya nga. At bibigyan siya ng Diyos ng reward, bunga ng kanyang pagsampalataya. Hebrews 11:6. Alright. So, kaya, hindi pa bumaba si Abraham, sinabihan niya na yung batang alalay niya doon sa ibaba ng bundok. Totoo, diyan ka na lang. Ako at ang anak ko, sasamba. Then, we will come back. Alam ni Abraham, pagbalik niya, kasama niya yung anak niya. Alam niya na kahit mamatay si Isaac, alam niya, nananampalataya si Abraham, na kayang i-resurrect ng Diyos ang kanyang anak. Yun yung sinabi sa Bible. Sa Hebrews yun. Type ko ba rito?
Hebrews 11:19, no? Na alam niya na kayang i-resurrect, buhay ng Diyos si Isaac kahit na siya'y mamatay, no? Kaya yung pananampalataya ni Abraham pasado sa Diyos at credited as righteousness. Inaring matuwid si Abraham bunga ng kanyang pagsampalataya sa Diyos. Paano na ipakita ni Abraham ang kanyang pagsampalataya sa Diyos? That Abraham kind of faith. Siya ay naniwala sa pangako ng Diyos at siya ay sumunod sa lahat ng inuutos ng Panginoon. So, ganyan ang buhay pananampalataya natin. Let us continue to believe the Word of God, the promise of God, without wavering, without doubt in our heart. At ang isa pang sikreto ng Abraham kind of faith, sabi sa Hebrews 4:21, Abraham being fully convinced that God had power to do what He had promised. Abraham was fully convinced, fully persuaded, sa ibang translation. He was fully convinced that the promise of God is true. Let us be fully convinced that the promise of God is true. True and faithful. So, purihin ang Panginoon. Yung sikreto, kapag ikaw ay fully convinced that the promise of God or the Word of God is true, tatanggapin mo kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Magmamanifest yan, hindi maaaring hindi. Why? Because you are fully convinced that His promise, His Word, is true. Yun ang sikreto ng pananampalataya Abraham. Without wavering, wala pag-alinlangan, but fully convinced. Kaya pala hindi natin tinatanggap yung ibang bagay sa panalangin kasi karamihan sa atin are not yet ready to receive the answer of God. We are not fully convinced that His promise is true. Kaya yung sikreto, we must be fully convinced, fully persuaded that the Word of God is true. So, hanggang dito na lang mga minamahal. God bless everyone. Heavenly Father, pagpalain mo mga salita na amin po napakinggan. Pagpalain mo ang aming pansamantalang paghiwalay. God bless your people. Heal those who are sick. Provide all their needs. And cover them with your divine presence, with your divine protection, covering them with your precious blood. And may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Sinishare natin ang post natin, the more na maraming nagla-like, nagko-comments, ine-expand nila yung ating territories. Ine-expand nila yung mga viewers natin. So, God bless everyone. Maraming po salamat. Amen.